Mapagpala po sa lahat sa umagang ito. Bukal po sa aking puso na may kagalakan, na katapangan, ay bahagi ang salita ng Diyos na wala pong bayad. Wala akong hingiin na donasyon sa inyo. Dahil ang Diyos po ay puno ng pagpapala, puno ng kagalingan sa mga karamdaman, puno ng solusyon sa mga problema. Kaibigan, sir, ma'am, I'm sorry po kung ma-disturb ko po kayo sa matiwasay natin paglalakbay. At lalo tigit sa inyong pag-cellphone, pero bukal po sa aking puso na may kagalakan po na dapat natin intindihin, unawain kung bakit ako nangangaral sa mga jeep, bus, LRT, sa mga squatter, at lalo tigit po sa mga simbahan, kulungan, sa mga tribo. Kaibigan, ang buhay natin sa mundo hindi lang po kumain, matulog, mamasyal, magtrabaho, magsaya, at hanggang sa dumating ang kamatayan. Alam niyo ba, wala pong isinilang sa planetang ito na nag-i-exist po sa mundo. Na until now, mula noon, panahon ni Adat at Eva, hanggang ngayon ay buhay pa. Pasalin-salin lang po ang tao sa planetang ito. Ang isang question mark po, kumusta na po ang ating pagdidiyos? Kumusta na po ang ating relation sa Panginoon? Kahapon po, Sunday, nakapag-church ho ba tayo sa kanya-kanya natin simbahan? Naalala ho ba natin ang Diyos sa buhay natin? Alam niyo po, mula nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng bagay sa planetang ito, nilikha niya ang tao sa Adan at Eva, na walang magulang na kagaya mo't kagaya ko na nagsilang. At hindi rin po sila dumaan sa process na naging sanggol, naging bata, naging binata, naging matanda. Sila po ay malaki na, nilikha ng Diyos, kawangis ng Diyos ang tao, galing sa alabok ang kanilang katawan. Ang katawan na yan ay babalik sa alabok po. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kaibigan, sir, ma'am, kapwa ako Pilipino. Ang bansang Pilipinas mayaman sa religion. Nasa sa atin lahat ang iba't ibang klaseng relihiyon. Pero nakakalungkot po sa generation natin ngayon. Kukunti na lang po ang nagcha-church, kaya ako nangangaral sa jeep dahil maraming namamatay walang relasyon sa Panginoon, bagamat sila ay may religion. Kumusta na po? I-check nyo po ang sarili nyo. Dahil kanya-kanya ho tayo ng salvation. Wala makapagligtas po na religion. Tandaan nyo ho yan. Bula ang propeta po ako. Kapag sasabihin ko sa inyo may relihiyon, o relihiyon ko lang ang makapagligtas. Sa silong ng langit, sabi sa John 3:16, yun na lang mga pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinagkalob niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakabuti talaga ng Lord, ng God the Father. Why? Sa sobrang sama ng tao sa panahon ni Noah, pinatay ang tao noon sa pamamagitan ng baha dahil alam nila ang tama't mali, ngunit puro mali, puro kasalanan ang ginagawa nila. Isang pamilya na lang po ang matuwid sa harapan ng Diyos. Wala pa ang 10 utos ng panahon ni Noah. Pero naniwala si Noah na may Diyos. Alam niyo ho, ang hindi na ho nakaligtas, na hindi nakasakay sa arko na ginawa ni Noah, at ayon ang instruction ng Diyos kay Noah na magawa siya ng arko dahil papatayin niya ang mga tao sa pamagitan ng baha. Sa sobrang kasamaan. Lungkot po ang Diyos noon. Sising-sisi ang God kung bakit pa niya nilikha ang tao. Kung alam niyo po yung rainbow, yan ay promise ng Lord, ng God the Father kay Noah, na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Pero dito sa Pilipinas, halos taon-taon may baha, lalo na dito sa Metro Manila. Bakit kaya? Mga matuwid kaya ang nakatira sa Maynila, sa Pilipinas, dahil mayaman sa religion? Mga banal kaya ang nakatira dito? Kaibigan, pinagkaloob po ang 10 utos kay Moses. Kumusta na po ang 10 Commandments? Dahil yan po ang paraan ng Diyos para mapanumbalik ang relasyon sa Kanya. Pero bigo ang Diyos sa 10 utos. Ang 2 utos na yan, ginawa na sa New Testament, ginawa na lang 2. Ibigin mo ang Diyos sa buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong puso mo, buong buhay mo. Yun yung 5. Ang pangalawa,
ibigin mo ang iyong kapwa kagaya na yung sarili. Madali gawin ang kapwa mamahalin dahil nakikita, pero ang Diyos hindi nakikita. Ang isang question mark ko po, paano mapanumbalik ang relasyon natin sa Lord? Una, kaibigan, baka hindi mo alam, kahit anong talino mo sa mundo, kahit summa cum laude ka pa, alam niyo ho, pananampalataya. Bakit? Maraming tao sa planetang ito walang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa John 3:16, sino man sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bata, matanda, mayaman o mahirap, matalino o mangmang. At ang pananampalataya na yan, ikaw ang gagawa. Para yan sa mga bagay na hindi nakikita. Isa na rito ang Diyos, pangalawa ang hangin. Ang hangin po, hindi natin nakikita, pero totoo po na may hangin. Ang Diyos po, totoo po sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Kahit magkaiba tayo na religion, ng katayuan sa buhay. Kaibigan, ang pangatlo po, ang pangalawa, yung mga pangarap mo. Pag ikay nangarap, di mo pa nakikita, makapagtapos ka sa pag-aaral mo, aasinso ka sa ginagawa mo, basta kabutihan yan, mangyayari sa life mo dahil pinaniwalaan mo yan. Kung ano po ang pinaniwalaan natin, doon tayo dadalhin sa buhay na ito. At nasa sayo ang pamimili. Kaibigan, ang pangangaral na ito, simple lang po. Manampalataya, magsisis tayo sa ating kasalanan. Dahil sa aklat ng Roma po, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat kaming nangangaral, anumang religion namin, dati kami masama. Ang sa harapan nyo po, binago lang ng Diyos. Inalis lang ang masamang ugali, masamang bisyo na isang dahilan ng pagkakasala ko. Kaibigan, walang imposible sa Panginoon. Dahil ang New Year resolution, panata tuwing Holy Week, bigo po ako dyan. Pero nung sinurrender ko po sa Panginoon ang buhay ko, may isang nangaral din po ng salita ng Diyos at nanampalataya ko, pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Pinatawad po ako ng Panginoon dahil binayaran niya na sa krus. Kaibigan, ang pagpapako ni Jesus Christ sa krus para bayaran ang iba't ibang klaseng kasalanan na ginagawa natin mula tayo nagkaisip until now, hanggang ngayon. Sa isip, salita at sa gawa. Sinadya man o hindi sinadya, hayag ulihin man yan. Malaki o maliit man yan. 1 John 1:9, sampitin natin sa ating mga labi na tapat at banal ang Diyos. Handa sa magpatawad. Di mo na kailangan magpapako sa krus. Di mo na kailangan magpipinitensya para patawarin ka. Ang kailangan mo na lang, confession. Ipagsisihan mo lahat ang kasalanan Bayad po. na nagawa natin. At lalo tigit po, mga kababayan ko, bukod sa paghingi ng tawad, pagpapatawad po, utos ni Jesus. Magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Amang nasa langit. Kaibigan, sa planetang ito, marami po ang gumagawa ng masama sa kapwa. Marahil ikaw, magulang mo, nagkukulang sa iyo. Asawa at mga anak, kapatid, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kapwa-tao. Alam niyo po, huwag niyo po iimbak ang galit at puot dahil marami na akong pinangaralan at marami na rin pong sinapian ng demonyo. Yan ang magiging door o pintuan ni Satanas para sumanib sa tao ang galit at puot. Pagpapatawad, nagbigay ng example si Jesus bago siya nalagutan ng hininga sa cross. Mardo. Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila sa akin. Kaibigan, masakit man tanggapin to. Kahit hindi sila humingi ng tawad, patawarin mo sila. At hindi lang isang beses. Lagi natin gagawin ang pagpapatawad. Yan ay utos ni Jesus. Bakit po? Kahit anong hingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan, kung tayo rin mismo ay hindi marunong magpatawad, walang kapatawaran ng kasalanan na ginagawa mo. Vice versa lang po yan. Mabigat nga po ang utos ni Jesus eh. Ibigin mo yung kaaway. Kapag binato ka ng bato, gantihan mo ng tinapay. Huwag lang nakalagay sa garapon. May palaman dapat. May soft drinks pa. Ang ibig sabihin, ginawang ka ng kasamaan, gantihan mo ng kabutihan sila. Yan po ang pang-apat. Ang panlima po, kaibigan, sa batas natin,
Hindi tayo ikukulong kapag kabutihan ang gawin natin sa singkatao sa ating kapwa. Alam niyo po, masakit man tanggapin to. Ang Pilipinas mayaman sa religion pero konti na lang po ang gumagawa na masama, na mabuti. Puro kasamaan na po ang ginagawa. Mga nasa squatter nakatira, mga nagtatrabaho sa Senado, presidente man yan, hanggang sa ultimong mamamayan, may pinag-aralan mo yan o wala, halos isa na lang ang ginagawa ng tao ngayon. Kasalanan. Masakit pakinggan yan. Kasalanan. Alam ng tao, kasalanan, ginagawa pa rin. Nasasaktan po si Jesus. Alam niyo kung bakit? Yung biglaan na kamatayan po. Pag yan umatake, sabi sa aklat ng Hebreo 9:27, minsan lang ang buhay, kasunod yan ay kamatayan pagkatapos yan ay judgment ng Diyos. Tandaan mo to sa iyong buhay. Dalawa ang pwede mangyari sa iyo. Una, mamamatay tayo sa physical. Pangalawa, may judgment kang haharapin. Lahat ng ginagawa mo sa planetang ito, may nakakita man o wala, hayag ulihin man yan. Nakarecord yan lahat sa langit. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo, masama man yan o mabuti, ipagsusulit mo yan lahat sa langit, sa harapan ng Diyos. At hindi ako ang haharap sa hukuman sa pinagagawa mo. Ikaw lang, kaibigan. Wala na rin kwenta ang mga panalangin, mga padasal na yan. Dahil lahat ng chance sa buhay mo rito sa mundo, ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ang lakas na yan, ang buhay na yan. Ang disadvantage po kapag hindi nyo na panumbalik ang relasyon nyo sa Panginoon kahit may religion kayo. Yung words na biglaan na kamatayan, yung sinasabi ng mga doktor na on the spot na kamatayan. Hindi to pananakot, kaibigan. Ako, anumang oras pwede ako mamatay pagtapos na misyon ko sa planetang ito. Hindi rin to pambubula. Kaibigan, ang langit ay para sa iyo at sa akin. Kaya si Jesus, ang Ama, nagsacrifice ng kaisa-isahan niyang anak. Nagpapako sa cross, nilalait, nilalatigo, tinis niya lahat yun. Nagpasting ng 40 days. Alam niyo ho, sa ngayong oras na ito sa mga ospital, marami naghihingalo. Umiiyak ang puso ni Jesus. Marami pa rin po ang pupunta ng impyerno. Bakit? May 10 utos na. May na mga nangangaral na. Pinako na siya sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan. Ano pang kulang? Pananampalataya na lang, kaibigan. Pagsisisi na lang sa kasalanan. Pagpapatawad na lang sa ating mga nagkakasala sa atin. At ang paggawa na mabuti. Hindi ka gumagawa na mabuti para maligtas. Ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, kaya ka gumagawa na mabuti. Anak ng Diyos ang gumagawa na mabuti. Anak ng demonyo ang gumagawa na masama. Masakit tanggapin niyang words na yan, pero sabihin ko na sa inyo ang totoo. Alam niyo po, ang mga kasalanan na ginagawa natin, Galatia 5:19 hanggang 21, ito ginagawa ng sabihan na natin na natural na ngayon. Pangangalo niya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, paninibugho, pagkaingit, pagkapuot, walang taro sa pagsasaya, kasakimang, pagkababagi, pagkakampi-kampi, paglalasing. Wala to sa Biblia. Isasama ko na to dahil batas natin, pinagbabawal to. Bawal magtulak ng droga, bawal mag-drugs. Mahulihan ka lang ng mga pulis niyan, kulungan ang bagsak mo. Batas pa lang ng Pilipinas, kulong ka na. Bakit pinagbabawal yan? Nakakasira sa buhay na gumagamit, nakakapahamak ng ating kapwa. Kaibigan, kapag mamatay ka ng biglaan, hindi mo na pagsisihan ang kasalanan na yan. Kahit anong religion ang member ka, walang langit na naghihintay sa iyo. Pag hindi ka na nampalataya kay Jesus Christ na napako sa cross, hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, walang langit din naghihintay sa iyo. Pag hindi ka rin nagpapatawad sa mga nagkakasala, kahit humingi ka ng tawad, wala rin langit na naghihintay sa iyo. Yan po ang katotohanan. Kung itong pinapangaral ko ay mali, impyerno din ang bagsak ko. Impyerno din ang bagsak ko kung mali ito na akong pinagtuturo. Kaibigan,
Sabi ko po kanina, kahapon Sunday. Ang pagsisimba po, sagrado po ang simbahan. Doon natin siya pasalamatan. Doon natin sa awitan. Doon natin sa handugan ng ating mga tinatangkilik. Dahil ang lakas, ang pag-iingat niya araw-araw ay ginagawa ng Diyos. Kaibigan, dapat tayo magsimba lagi. I-desire ng ating puso. Sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, sa mga kumpanyang pinapasukan ko, pag hindi ako papayagan na mag-day off ng Sunday, magre-resign po ako. Yan po ang lagi kong sinasabi sa employer ko. Bakit? Ang trabaho hindi makapagbigay ng Diyos. Pero ang Diyos sa pinaglilingkuran ko, kayang magbigay ng trabaho sa akin. Alam niyo ho, magsimba po tayo lagi. Natutuwa po ang Lord. Doon po natin siya papurihan at doon tayo mananalangin. Sabihin natin lahat ng problema mo, karamdaman man yan, pera man yan, baong ka man sa utang, wala ka man trabaho, kayang ibigay ng Diyos sa iyo yan dahil ginagawa na rin sa buhay ko. Kaibigan, pag nakikinig ka sa nangangaral, pag nagbasa ka ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Pag nananalangin ka, kinakausap mo ang Diyos. Mag-pray tayo lagi. Ano ba ang pangangailangan mo? Ipag-pray mo rin ang mga mahal sa buhay mo hanggat buhay sila dahil kapag bangkay na yan, wala nang bisa ang panalangin na yan. Di natatalag. Ang bansang Pilipinas, sama-sama natin to ipag-pray. Bakit? Dito tayo nakatira. Sabihin mo, wala akong pakialam sa kanila. Kaibigan, bukas makalawa kapag hindi naging matino ang mga namamahala